Natapos na tayo kung saan ay nagtungo ang ating bida sa kampo ng Blackwing Army, at dito ay nagpanggap siya bilang si Tang Mingyang ang leader ng kanilang search team. Dito nga ay kumpiyansa si Shu na magtatagumpay ang plano niyang ito, pero biglang ang hinagis ng commander ng Blackwing Army ang isang espada sa kanilang harapan, kaya napapatanong si Shu sa kung ano ang ibig sabihin ng commander. At sinabi nga nito na malakas umano masyado ang loob niya para bumalik, kahit hindi pa nahahanap ang Wu Wei Army, kaya sa tingin nga din daw niya ay hindi na siya karapat-dapat sa kanyang posisyon, at pwede na niyang patayin ang kanyang sarili. Kaya naman masyado ang gulat ng ating bida, habang iniisip na ang alam niya ay ligtas na lugar dito, pero hindi nga daw niya lubos sa kalain na uutusan siyang magpakamatay, habang si Heita naman ay masyado ang tawa. Agad ngang tinanggal ni Shu ang maskara at nakuha pa nitong magsuklay, habang tinatanong kung bakit kahit kailan na lang ay hindi nagiging maayos ang kanyang mga plano, kaya naman napapatanong na lang din siya kung hindi kaya sinumpa siya ng isang tao. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo upang sumugod, at patayin ang lahat ng mga sundalo ng Blackwing Army sa kampong ito. Pero sa pag-abante nga ng mga sundalo ng ating bida ay agad ding nagtungo sa harap ng commander ang kanyang mga sundalo, at halos mabulol-bulol nga ito at hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ang hinahanap nila. Habang si Shu naman ay tinatanong lang, kung bakit umano nakasuot ng python suit ang commander o ang katulad ng suot ng mga pinatay niyang 12 assassin, tinatanong nga din ni Shu kung ang mga taga-West State daw ba ay sadyang walang maisuot na ibang damit, dahil nakakasawa na umano ang mga itsura nila. Agad namang lumuwa ang mga mata ng commander ng Blackwing Army matapos mapagtanto ang kagwapuhan ng ating bida, kung saan habang iniisip niya na ito si Lu Shu ang pumatay sa 12 assassins, ay halos umabot din sa talampakan ang kanyang panga. Mabilis nga din pinaslang ng ating bida ang kanyang mga tauhan, at matapos nito ay naglakad si Shu palapit sa commander ng Blackwing Army, at maging ang mga sundalo nga ng kalaban ay madali lang ding napapatay ng mga sundalo ng ating bida, at wala nga silang magawa kundi humingi ng tulong sa kanilang commander. Pero hindi naman ito makagalaw at makapagsalita, kaya naman habang nag-iisip ang ating bida sa kanyang harapan, ay iniisip na lang din ng commander ng Blackwing Army kung ano daw kaya ang nais ng ating bida, dahil kung nais nga daw siyang patayin ito ay dapat pinatay na siya, sabay tanong kung ano ang punto ng pagtitig sa kanya ni Shu, at kung dapat na ba niyang subukang makatakas. Pero matapos niyang igalaw ang kanyang paa ay agad na tumama sa kanya ang isang kuryente, at dito ay sinabi nga ng ating bida na huwag siyang gumalaw, walang nag-uutos sa iyong gumalaw wika pa nga niya, sabay sabi na wala pa siyang sinasabi kaya hindi din siya dapat gumawa ng ingay. Tinanong nga din ni Shu kung paano nito nakuhang palit-palitan ng ganun kabilis ang kanyang mga general, kahit pa umano makapangyarihan ang kanyang kalaban, sabay tanong din kung paano niya nagagawang utusan na magpakamatay ang kanyang mga mararangal na general, nakakaawa sila wika pa nga ng ating bida. At habang nangingisay nga ito ng dahil sa kuryente ng ating bida, ay sinabi niya na ito umano ang unang beses niyang marinig, na ang kaaway ay naaawa sa kanyang mga kalaban sa gitna ng digmaan, pero biglang ang natahimik ang mga ito nang biglang sinabi ni Xiaoyu na talaga ba. Sabay labas at tinanong kung sumabli na naman ba ulit ang plano ng ating bida, kaya halos mag-tantrum naman si Shu nang marinig ang salitang ulit, at sablay na naman. Gayunpaman ay tinanong lang naman ni Xiaoyu kung bakit siya tinawag ng ating bida, at dito nga ay sinabi ni Shu na ayaw naman niyang maging permanenteng espiritu ito ni Xiaoyu, pero isa nga din daw stage 1 o A-rank na item ang commander na ito, kaya pwede na muna nila itong pagtiyagaan sa ngayon. At habang patuloy nga siyang nangingisay ay napapatanong na lang din ito sa kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, napapatanong nga din siya sa kung paano umano siyang magagamit ng ating bida, at kung bakit daw kaya tila isang bagay o kagamitan ang turing sa kanya. Pero mukhang ayaw namang kunin ni Xiaoyu ang espiritu nito. At ayon nga din kay Xiaoyu ay masyado umanong mahihina ang mga stage 1 cultivator dito sa Luniverse, kumpara sa Earth. Pero todo kumbinsi nga ang ating bida at sinabi na malamang sa makakakuha sila ng confidential na impormasyon mula sa kanya. Alalahanin mong isa pa din siyang commander wika pa nga ng ating bida, kaya kailangan daw nila ng memorya nito at isa pa ay may bakanteng slot naman daw si Xiaoyu, at napapayag nga siya ni Shu. At matapos ng pumayag ni Xiaoyu ay agad niyang ginamit ang Yin Restaurant, kung saan ay nakuha pa nitong magulat, pero hindi nga nagtagal ay nagkandabutas-butas na ang katawan nito at agad na bumagsak. At matapos ng mamatay ng commander ay agad namang kinuha ni Xiaoyu ang espiritu nito, kaya naman mabilis na tumakbo patungo sa kanya ang ating bida,
At dito nga ay sinabi ni Shu na perpekto umano ang pag-extract ng memorya ng tao ni Xiaoyu sa kanyang abilidad na pagpapanggap. Sabay sabi na mula ngayon ay hindi na kailangang mag-alala ni Xiaoyu na mabubuking pa ang mga pagpapanggap niya sa susunod. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na walang kwenta ang pag-aalala sa ating bida, dahil sobrang dami umanong nagiging butas ng mga plano niya tulad na lang din ngayon. Kaya naman binago na lang ni Shu ang kanilang usapan, at tinanong nga niya kung kamusta na sila Anthony at ang iba pa niyang espiritu matapos makakain ng madaming A-rank na espiritu. Sinabi naman ni Xiaoyu na mas malakas na umano sila sa mga pangkaraniwang A-rank ngayon, pero wala nga daw senyales na makapag-breakthrough ang mga ito at maging maestro level. Kaya naman sinabi ng ating bida na mukhang kailangan daw nilang pumatay ng maestro level, at ipakain kila Anthony ang power of law ng mga ito upang makapag-breakthrough din ang mga espiritu ni Xiaoyu. Tinanong na nga lang din ni Shu, kung may nakuha ba siyang importanteng impormasyon sa memorya ng commander ng Blackwing Army. At ayun nga daw sa memorya ng commander, ay nasa 200 milya ang layo ng Space Channel sa kasalukuyan nilang lokasyon, kung saan ay matatagpuan din daw ito sa lugar na tinatawag na The 10,000 Serpents Plains. Bukod dun ay nakita nga din ni Xiaoyu sa memorya ng commander ang mga babaeng ito, kaya naman masyado ang galit niya kung saan, ay napapamura pa siya habang sinasabi na 30 umano ang babae ng commander. Pilit naman siyang pinapakalma ng ating bida, at sinabi na kailangan nilang pag-usapan ang The 10,000 Serpents Plains, sabay tanong kung ano ang meron doon at kung bukas na ba ang Space Channel. Ngunit wala nga daw siyang gaanong impormasyon na nakuha patungkol sa lugar na yun, gayunpaman ay sigurado daw siya na kailangan nilang mag-ingat pag nagtungo sila sa lugar na yun. Dahil ang The 10,000 Serpent Plains nga daw ay bantay sarado, kung saan bukod umano sa mga sundalo ng Blackwing Army, ay nandun din ang Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi, gayon na din ang 2 maestro level na naglilingkod sa kanya. Kaya naman biglang sumakit ang ulo ng ating bida matapos malaman na nandun si Duan Mu Huangqi, dahil nung una nga daw ay iniisip niya na sa tulong nila Zhang at Black Armor ay kakayanin nilang pumatay ng 1 o 2 maestro, pero ang 3 maestro level nga daw kasama ang Celestial Emperor ay mukhang pahirapan at hindi sigurado. Kaya naman labag man sa kalooban ng ating bida, ay sinabi nito na mas mainam kung hintayin na lang nilang magbukas ang portal sa Earth, upang hingin ang tulong ni Nieting na mapatay si Duan Mu Huangqi, at ito nga lang ang sinang-ayunan ni Xiaoyu na kanyang plano, dahil si Nieting umano ay mas henyo pa sa mga henyo. At biglang napamakmak ang ating bida, na sang-ayon naman umano sa sinabi ni Xiaoyu, pero hindi nga daw siya komportable pag pinupuri ni Xiaoyu si Nieting, sabay sabi na may bagong katanungang lumabas, at dahil nga daw sa nais nilang bisitahin ng portal, ay mayroon daw ba itong eksaktong araw o oras kung kailan magbubukas ang portal patungong Earth. At nakatanggap nga ng bigwas ang ating bida mula kay Xiaoyu, habang sinasabi na wag na niyang pangaraping magtungo muna sa lugar na yon. Dahil maging ang Blackwing Army nga daw ay hindi din alam kung kailan talaga ito magbubukas, basta ang alam lang daw nila ay magbubukas ito anumang oras sa loob ng 1 buwan. Sabay tanong kung ano na ang gagawin nila ngayon at kung may plano daw ba ang ating bida, sinabi naman ni Shu na mas mainam kung manatili na lang muna sila dito, magpapanggap na nga lang din daw muna silang mga Blackwing Army, habang pinapatay o pumapatay ng iba pang sundalo ng Blackwing Army sa kalapit lugar. Sige dito na muna tayo, wika naman ni Xiaoyu. Sabay utos sa kanilang mga sundalo na linisin ang kampo, pero hayaan na nga daw nila ang mga bangkay sa lupa at siya na ang bahala sa mga katawan nila, at mabilis ngang nalinis ang kampo ng Blackwing Army. Dito nga ay sinabi ng ating bida na matatagalan pa naman sila dito, pero bakit daw inapura ni Xiaoyu ang paglilinis sa kampo, pero maghintay ka lang at malalaman mo, wika lang naman niya. At ilang sandali nga lang ang nakalipas ay dumating ang isang mensahero, dito ay sinabi niya ang utos ng kanilang Commander-in-Chief, kung saan ay kailangang magtungo ng lahat ng mga sundalo sa The 10,000 Serpents Plains, sa loob lamang ng 1 araw at bawal malate. Kaya naman napapatanong ang ating bida kung nagbukas na daw kaya ang portal, at kung bakit pinapapunta na ang lahat ng sundalo sa lugar na yon. Agad namang pinatakbo ulit ng mga mensahero ang kanilang kabayo para magtungo pa sa ibang kampo, pero biglang sinabi ng ating bida na maghintay muna ang mga ito. Kaya naman napasigaw pa ito habang tinatanong kung ano ang kailangan niya, sabay sabi na hindi sila pwedeng sumaway sa utos na ito, at napamura na nga lang din siya nang makita ang mga Stage 1 cultivator sa kanyang paglingon. Agad nga din nilang pinatay ang mga mensahero, at dito ay masyado ang papuri ni Xiaoyu sa ating bida, na sumabli na naman daw ang plano,
kaya naman naiyak na lang ito habang sinasabi na mainam naman at malapit na silang makauwi, pero nalungkot nga daw siya sa papuri ni Xiaoyu sa kanya. Samantala ilang oras naman ang nakalipas, sa isang lugar malapit sa the 10,000 Serpents Plains, ay makikita nating bantay sarado ng mga sundalo ng Blackwing Army ang lugar na ito. At dito ay makikita din natin ang isang daga na mabilis tumatakbo, pero agad nga itong inatake ng sundalo ng Blackwing Army, gayunpaman ay nagamit naman ng daga ang kanyang abilidad. Dito nga ay sinabi din ng sundalong ito na kailangan nilang higpitan ang pagbabantay, kung saan ay hindi umano pwedeng may makalagpas sa kanila, at kahit pa umano ang mga dagang ito ay hindi din pwedeng makalagpas, sabay sabi ng mga sundalo lang nila ang pwedeng makadaan sa lugar na ito. Agad nga din niyang hinagis ang daga na best actor pala sa pagpapanggap, habang nakahiga nga ito at nagpapanggap na patay, ay iniisip niya na kung naging mas mabagal lang daw siya, ay talagang patay na siya ngayon. Agad namang nalaman ng squirrel ang sitwasyon ng kanyang dagang, kaya nalaman din ni Xiaoyu ang sitwasyon kung saan ay hindi na nakapasok ng the 10,000 Serpent Plain ang mga daga, at dahil nga daw dito ay wala na silang pagkakataon na hanapin si Duanmu at ang dalawa pang maestro. Kaya naman pinag-utos na lang ni Shu na gamitin niya si Anthony, upang idle sa ilalim ng lupa ang lahat ng mga daga at maghintay, sabay sabi na hayaan na muna nilang makapagpahinga ang mga daga, dahil kayang-kaya na daw nila ito. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nakarating na sila sa lugar kung saan hinarang ang daga, at dito nga ay agad nitong tinanong kung sino sila sabay utos na tumigil sila, kaya naman agad na tumigil ang hukbo ng ating bida. Dito ay inalis nga niya ang kanyang balabal, sabay labas sa isang talisman at sinabi na sila ang Tiger Leopard, at nagtungo nga daw ang hukbo nila dito ayon na din sa utos ng Commander-in-Chief. Ilang sandali pa ay nakarating na nga din sila sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng mga sundalo ng Blackwing Army, at naayos na nga din nila ang kanilang pansamantalang kampo. Dito nga ay iniisip ni Shu ang sinabi ni Li Liang sa kanya, na lahat umano ng sundalo ng Blackwing Army ay mataas ang pangarap at mga baliw, dahil handa nga daw na mamatay ang mga ito para sa kanilang pangarap, at naisip nga ng ating bida na mukhang tama umano si Li Liang. Bigla namang tinanong ni Xiaoyu kung ano ang kanyang iniisip, at dito nga ay sinabi ng ating bida na matagumpay umano ang kanyang plano, hindi mo nakita walang nakapansin sa atin wika pa nga niya. Pero sinabi lang naman ito na dapat magtiwala sa kanya ang ating bida at tumigil na siya sa pagpaplano, dahil kung hindi pa daw nasisira o wasak ang plano ng ating bida, ay ibig sabihin lang nito na hindi pa tapos ang lahat, kaya naman kinilabutan na lang si Shu. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglangang napansin ng ating bida ang isang grupo ng mga sundalo, kung saan ay mabilis at agad ding nagtungo ang mga ito sa kanila. Masyado nga ang pawis ng ating bida matapos itong tumayo sa kanyang harapan, at ayon nga kay Shu ay ito umano ang secretary ng Commander-in-Chief, pero bakit daw kaya ito nagdala ng madaming tauhan sa kanilang pwesto, sabay tanong kung tama ba ang mga sinabi ni Xiaoyu. Agad na ding tinanong ng ating bida kung bakit sila nagtungo dito, pero sinabi naman ng lalaki na wag umano siyang kabahan, dahil nagtungo lang sila dito para sa ilang katanungan. Pero sino daw ba ang hindi kakabahan sa ganitong pagkakataon, dahil halos palibutan na umano nito ng sundalo ang kanilang pansamantalang kampo. Napaisip nga din si Shu dahil wala pa naman daw siyang ginagawa, kaya paano daw kaya siyang nabuking, sabay sabi na magtanong ka lang Panginoon. At dito ay tinanong nga ng lalaki kung bakit umano ang Tiger Leopard Battalion pa lang nila ang nakarating dito, sabay tanong din kung nasaan na umano ang iba pang battalion mula sa Southwest. Tinatanong nga din ito kung nagkaroon daw ba ng problema sa Southwest, at kung bakit umano hindi man lang nag-report ang ating bida matapos silang dumating dito. Kaya naman tila na shock pa si Shu, hindi nga daw niya nakita ang iba pang battalion ng Blackwing Army, at ano daw kaya ang kinalaman nito sa kanya kung hindi pa sila nakakarating dito. Agad na nga lang din niyang sinabi na malamang sa patungo pa lang sila dito kung hindi pa sila nakakarating, anong kakaiba dun tanong pa nga ng ating bida, sabay sabi na wala naman siyang kasalanan kung hindi sila sumunod sa utos. Imposible yan wika naman ng lalaki, sabay utos na huliin ang ating bida para sa imbestigasyon. Agad nga ding lumapit sa kanya si Heitan, at dito ay sinabi ni Heitan na malamang sa kasalanan nga nila kung bakit wala pa dito ang ibang battalion, dahil nga sa pinatay nila ang mensahero ng Blackwing Army. Kaya naman naisip ng ating bida na dapat tumigil na siya sa pagiging sakim, nang dahil nga daw sa paghahangad niyang makakuha ng 3,000 negative points, ay pinatay nila ang 3 mensahero, at dahil nga dun ay nanganganib na namang masira ang kanyang plano.
at no choice na nga lang din ang ating bida, kundi utusan ng kanyang mga tauhan na patayin silang lahat. Agad namang tinanggal ng mga sundalo ng ating bida ang mga baluti ng Blackwing Army at nilabas ang kanilang mga aura, kaya naman masyado itong nabigla, at agad na din niyang pinag-utos na paulanan umano sila ng palaso, mga Wuwei Army sila wika pa nga niya. Agad namang umatake ang mga sundalo ng Blackwing Army, at nagpaulan nga sila ng mga palaso, pero tinanong lang naman ni Heitan kung yun lang daw ba ang kaya nila, sabay sabi na mukhang minamaliit nila ang Wuwei Army. Agad na din siyang tumalon at mabilis nga niyang sinalo ang mga palaso nila, at ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay tinatanong ni Heitan kung bakit masyadong mabagal ang mga palaso nila. Nagpasalamat nga din ito dahil nagbigay umano sila ng mga palaso sa kanya. Pero na-realize nga niya na wala naman silang paggagamitan nito, may trident nga din daw na binigay sa kanila ang ating bida, kaya mga basura lang ang palasong ito sa kanila. Dahil doon ay tinipon ni Heitan ang superpower sa kanyang kamay, sabay sabi na binabalik na niya ang basura nila, at nagkanda butas-butas nga ang mga katawan nila matapos tumama ang mga palaso, na naging dahilan ng pagkamatay ng mga sundalong nagtungo sa kanila. Agad na ding nilabas ni Shu ang isang espada sa kanyang Mountain and River Seal, sabay tutok ito sa lalaki at tinanong nga niya ito kung nais ba niyang makipaglaro sa ating bida. Bahagya lang namang natahimik ang lalaki, hanggang sa bigla nga itong lumipad ng mabilis at sinabi na bahala umano ang ating bida na maglaro ng mag-isa niya. Pero bigla namang may humawak sa kanyang balikat, at masyado nga ang takot nito nang makita sila Commander Liu, na sinasabing maswerte umano siya dahil nais makipaglaro ng hari sa kanya, sabay sabi na hindi niya kailangang magmadali na umalis. Ngunit agad naman itong umikot, at kasabay nga ng kanyang pag-ikot ay ang kanyang pag-atake, na mabilis namang naharangan nila Commander Liu, agad na ding lumipad palayo ang lalaki habang iniisip na ito na ang pagkakataon niya. Pero halos maiyak na lang ito, nang sabihin ni Zhang na tumigil siya at kasabay nga din ito ng kanyang pag-atake, kaya naman nasabi na lang ng lalaking ito na mayroon palang mas malakas sa kanya sa Wuwei Army. Sa pagbagsak nga ng nahating katawan ng kalaban, at sa paglapag ni Zhang, ay tinatanong ni Dong Ye kung bakit pangkaraniwang espada na naman ang gamit niya, sinabi nga din ni Commander Liu na binigyan din naman siya ng spiritual weapon ng ating bida. Pero sinabi lang naman ni Zhang, na mas komportable daw siya sa paggamit ng espada, isa pa ay may bagong pulot nga daw siyang espada ngayon, at bigla nga din niyang napansin ang ating bida na patuloy sa pagpatay ng mga sundalo ng Blackwing Army. Gayunpaman ay patuloy pa rin naman sa pag-atake ang mga sundalo ng Blackwing Army, kung saan ay sinasabi nga din ng mga ito na huwag hayaang makatakas ang mga Wuwei Army. Pero wala naman daw nagsasabing tatakas ang ating bida at kanyang hukbo, sabay utos sa kanyang mga sundalo na sunugin ang kampo ng Blackwing Army. Agad ngang nagliyab ang mga tent sa kampo ng Blackwing Army, at dito ay sinabi ng ating bida na papatay siya ngayon dito sa kampo ng Blackwing Army, upang makagawa ng daan pauwi ng Earth. Masyadong maliit ang hukbo ninyo para talunin kami, wika naman ng isang ito, sabay sabi sa kanyang mga kasamahan na sumunod sila sa kanya, at inutusan nga din niya ang mga sundalo nila na gumawa umano ng sword formation at umatake. Dito ay sinabi naman ni Heitan na ang pagsusunog dito sa kampo nila ay hindi makakapatay o pinsala sa mga cultivator na kalaban, pero dahil nga daw sa makapal na usok ay mahihirapan silang makakita, at sapat na umano yun para sa kanila. Agad na ding sinabi ni Heitan sa kanyang mga kasamahan na ito na ang oras para sumugod sila, kaya naman agad nga silang sumugod at naglunsad ng iba't ibang pag-atake sa mga sundalo ng Blackwing Army. Dito ay sinabi ni Commander Liu na malaki umano talaga ang tulong ng mga trident sa kanilang hukbo, na sinang-ayunan naman ni Zhang, sabay sabi na maglelo muna sila at hintayin ang paglabas ng mga maestro level. Dito nga ay iniisip din ni Zhang na matapos umano nilang sunugin ang mga tent, ay nakalelo din ang ating bida tulad nila. Maging si Xiaoyu nga daw ay nananahimik din sa ilalim ng lupa, kaya napapatanong din si Zhang kung naghahanda ba ang magkapatid upang kalabanin si Duan Mu Huangqi. Iniisip nga din ni Zhang na malaki na umano ang gulo at commotion na ito, pero bakit daw kaya hindi pa nagtutungo dito ang mga maestro level na cultivator ng West State? Pero ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay biglang lumabas ang dalawang lalaki na ito na mayroon ding balabal tulad ng sa 12 Assassins.